ang dami pong tao, di ba, pag mag-asawa kayo, dapat talagang mutual yung property, hati kayo, ganyan. Imagine, ito ngayon ko lang din sasabihin, yung asawa ko po, pumirma yan ng separation of property na akin daw lahat. Sa kanya lahat. Ha? Opo. Parang kumbaga, ewan. Bakit napunta sa ganun? Sa ganun? Ba't kailangan magpirmahan? Hindi po, kasi parang kumbaga, siya na rin po yung may sabi eh. Kasi sa dami ng nahuhusga na tao, ayan, para mapatunayan ko yung sarili ko na wala akong pakialam sa ganyang bagay. Ganun. Oo na. Kasi parang ako na yung nag-open up sa kanya na para, sige, judge na lang nila ako, pero basta nandito ako sa tabi mo, meron man o wala. Okay. So ngayon, Rosmar, anong klaseng mga businesses ang makikita natin dito sa lugar na to? Dito po sa Our Mansion Tagaytay Resort, pinagsama-sama ko po talaga yung mga dream business ko nung time na nandun pa po ako sa Sampaloc. So before kasi meron akong spa, massage, restaurant, and so on. So ngayon po, all-in-one na siya dito. Meron po ditong spa, may massage, may hair salon, meron din pong restaurant, meron ding ano ba yun? May resort din, may kainan din, may mga food stall. Kasi meron din po ako before nun sa Manila. O puntahan na natin yung Okay nandito po. sa loob. Po kayo. Ano ito? Ano itong una natin pupuntahan? Yan, dito po yung parang reception area. Ayan, dito po sila magbabayad, dito mag-assist-assist. Ay, thank you. Ayan, then dito naman po, ito po yung part na kung saan po magpapa-food spa, mani-ped, ganun. Ito po siya. Ito. Ayan. Sa gabi po madalas marami pong customer. So ito naman po yung nails pa kung saan gusto nila magpa-nail extension, eyelash extension. Ito yung mga Ayan, no? Available po dito. Ito yung mga design, mga Yes. colors, no? Magagaling po yung mga gumagawa natin talaga dito. Pero ako po wala, minat-ngat ko. Oo nga, bakit ka wala? Hindi po kasi talaga ako ma-forma, parang simple lang po talaga ako na humaharap, lumalabas, gano'n. So ba't mo naisipan na ganitong klaseng business ang gawin mo? Kasi alam ko po maraming kikay-kikay, although hindi po ako gano'n, kung mapansin niyo po ako. Ayun, chinelas ko, hindi talaga po ako ma-forma. Di ba nakalinis na ako? Simple nga lang eh. Hindi ko nga ini-expect na ganito kasimple, pero maganda pa rin. Ay, thank you po. Kano kadalas ka rito sa lugar? Ano po, madalas din po, may ginawa nga po akong kwarto dito kasi dahil kailangan po talagang mag-promote, ganun, mag-asikaso kasi kaka-open po lang po, ganun. Kaya po medyo talagang, nagpo-focus po talaga ako. So ito naman po, ino-open lang po nila yung ating mga massage area. Di ko kasi tanda yung password. Ayan. Ito na yung spa. Ayan po. So, sorry, may tao. Hello po. So ayan, meron, dito po tayo. Yes. Okay lang. Kuna namin kayo dito. Ayan. Pwede pong video. Okay lang. So ito po. Yes, ma'am. Kamusta ang pakiramdam? Sarap po. Masarap ba? Dalawang balik ko na po dito. Ayan, may repeat customer tayo. Oo nga, parang gusto ko na rin magpamasahe. May kasama po ako noon, marami kami. Kaya nasa spiral sila. Ayan po, tapos meron, marirelax ka talaga sa color, ayan, may sounds and mabango talaga. Parang spa na spa. Ayan, galing eh. Dati po kasi meron akong business sa Sampaloc, ang pangalan niya, Ros Massage, di ba Rosmar? Ros Massage Salon and Spa. Ayun. Talaga meron ka na pala talaga. Yes po, and kapag nabitin po, may another room tayo dito for massage, ayan. So may another room tayo for massage, Ayan. para just in case bitin dun kasi Nice. tatlo-tatlo ang akasya. Oo nga. Ganda. So when you're in Tagaytay, pwede nyo puntahan itong lugar na to kasi dito Yes. marirelax kayo talaga, no? After po Pwede kayo kumain, pwede magpamasahe. magpamassage. Oo. Tapos dito naman po sa next natin is meron po tayong Wow. hair salon. So Nice. ayan, medyo hindi pa lang po tapos kasi nag-hire pa po ako ng magagaling talaga sa hair. Ayan, then meron din po dito sa likuran, medyo makalat pa lang siya, ayan. So, Okay lang kayo okay po. kalat, Ayan po siya, yan. Same lang. May Back to tatlong back area siya. lang po. Para may privacy. Oo. So, ayan, meron na po tayong complete gamit. Ang kailangan na talaga tauhan, kaya mag-hire ka, mag-apply na kayo. Ayan guys, mag-apply na kayo. I-PM nyo lang sa FB si Rosmar Jannah. Jannah. Ang dami nating hinahire, kaya
alam niyo, kahit wala akong tinutubo, parang masaya lang po ako kasi ang dami ko nabibigyan ng trabaho. Opo. Anong klase mga kailangan mo? Anong klase Kailangan mga... ko po ng senior hairstylist, tapos yung mga naghuhugas ng hair, ganun. Mga nail tech, yung magagaling talaga, mga masahista, yan. O yan, apply na kayo ha. Dati po talaga wala kasi akong office. Ano ba ito, buksan? Hindi mo ng password, Hindi ha? yung Ayan. Ayun, nabuksan. So before po, wala po akong office talaga. Ayan, medyo makalat pa nga pinaka-office po. mo. Ayan. Wala po dati akong office, kaya nga po niloloko ako ng ibang mga tao na CEO ka, wala kang office, nasa bahay ka lang lagi, hindi ka nagsusuot ng mga coat, hindi ka nagpapa-ice, hair and makeup, parang ganun. So ngayon po yung asawa ko, siguro naawa na sa akin, ginawan ako ng office po dito. So ayan. Let's move on to the next. Ito naman, parang may kainan dito Ito naman po, dati po kasi may restaurant ako. Ngayon po pinapalagyan ko po kasi ng aircon kaya medyo magulo siya. Ang ganda rin parang diner ang dating Yes, kasi po dati sa Sampaloc meron akong Rosmar's Cage Restaurant na pink, parang dog cage, pet lover area, parang ganyan. So pink po siya kaya ginawa ko pink ulit to. So ito po, pwede silang mag-catering, ganyan. Meron akong binili. Di ba? Kompleto na. Pwede na, Parang all-in-one, wala ka nang hahanapin pa. Ako na to. Ayan. So, pink lover kasi, kaya po pink siya. Then, pinapadagdagan ko ng aircon para talagang malamig po siya. Ganun. So, pwede rin po dito yung mga VIP, yung mga lolo-lola, mga PWD na hindi makaakyat po dun sa taas. Parang lahat nandito na no? Yes. Sa lugar mo. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa iba. Kaya nga. Parang Rosmar mini complex na ito Yes, guys, no? kompleto na po talaga siya. Everything is here. Yes, tapos magugulat kayo sa next natin pupuntahan. Doon na po yung sa Paresan talaga natin. Okay. So, dito naman po, dati kasi may table and chair din po ako dito. So, ngayon, tinanggal namin siya para po malagyan to ng mga billiard table. Nag-order na po kami ng 3, tapos papa-aircon siya, ganun. Para meron pa silang ginagawa. Parang events place na balak mo rito. Yes po. Pero pwede rin po nila itong i-hire. Magtatayo ka na rin ba ng Magtatayo ka na rin ba ng Jollibee? Ito po kasi regalo nung asawa ko sa aking baby na si Nat. Kasi super hilig niya po sa Jollibee. Every time na dadaan kami doon, sabi, Jollibee, ganun siya. Then, kaya po binilhan ng asawa ko, nilagay sa bahay, nagulat si Nat nandun na. Pero sa yaman mong ito, wala kang plano na mag-franchise ng Jollibee? Dati po naiisip ko na po talaga, pero naisip ko kasi mas gusto ko yung sarili kong pangalan. Parang Rosmar. Kasi parang may tiwala naman po ako sa sarili ko na soon, kaya ko. Ngayon nga po meron akong asikasuhin for franchise, yung Rosmar Food Trip. So, yun naman para mga tuhog-tuhog, ganyan, some burger. Parang mas gusto ko kasi na instead mag-franchise ako ng mga burger station, mas gusto ko na makilala bilang Rosmar, tas ikalat sa buong Pilipinas. Why not? It all starts with an idea, Yes. no? With a dream. So, let's go to the Paresan. Pero bago po magparesan, nandito po yung swimming pool natin. May swimming pool din. Sa totoo po, nung una, free swimming talaga. Kaso nga lang, sobrang lalim kasi nito, kaya hindi ko po parang hindi applicable. So, yung free swimming pa rin po sa Laguna branch natin. Medyo mababa kasi yung pool. Okay. So, ayan. So, once na ni-rent mo yung lugar, kasama na yung pool. Opo, pwede na po. Meron din po tayong hotel room sa taas. Ito-tour ko din kayo doon. Na-overwhelm ako sa dami ng mga makikita rito. Gano'ng kalalim? Parang yung pool? 6 feet ata, parang hanggang dito ko po. And nakita ko kasi nung nag-swimming yung mga bata, nandito lang sa hagdan. Na kahit may lifeguard, parang delikado pa rin po, di ba? Kasi gano'n, mga bata, gano'n. Tapos dito naman po, dapat ipapa-aircon ko to kasi events place po talaga dapat to. So, kung makikita nyo, parang pang events place siya, hindi siya pang paresan. Kaso po, kasi nung nag-trending yung pare, syempre as a businessman or businesswoman, so medyo mag-a-adapt ka talaga. Kaya pinasok ko po yung pagpapare. Sabi ko, sa kanang events place. Kasi darating naman yung time na pag medyo hindi na-click yung pares, pwede ko naman i-convert sa events place. Ayan po, dito po yung cashier area natin. And dito naman po yung mga food. Ayan na. Ayan. Magkano naman ang pares dito? 100 po. 100. Ano kasama doon? May only rice na po siya. Only rice. Yes, May drinks na rin? Dati po meron, kaso po parang hindi na talaga kinakaya ng costing. Ewan ko nga may tinutubo ba yan. Parang for the love lang po talaga. Ay, sira. Sira daw. Nasira. So, ayan po, meron po tayo ditong 100 pesos lang, jumbo lumpiang gulay.
Tapos may only rice na rin po yan, kaya parang wala nga talagang kinikita. So kung si Diwata, Seek and Joy, Ako naman, Singkit. Oh, di ba? Singkit Chinese. Singkit Joy. Ayan. Seek and Joy. Yes Yun. po. Tapos meron po tayo dito. Ito po yung pares. Ganyan po yung serving niya. And lalagyan lang siya ng sabaw. Ayun. Yes, para protected po siya para hindi gano'n lang amoy, mga gano'n. Tapos And ito, dito naman po, sisig area. So pag Sisig. umorder sila dyan mismo gagawin sa harapan nila. Yan. Yung palang lulutuin din. Yes. oo. Ayan ang sabaw. Ayan. Sabaw! Yun. Tapos dito naman po, extra rice, refill. Kanya-kanya po silang station para hindi po magulo. May Java rice tayo and plain rice. Oh, bottomless ang kanin Unli, dito. unli talaga. Unli pala. Unli Yes. rice. And dito naman po yung drinks natin. Ito po, ano to po, pwede ditong outdoor. May mga lamesa upuan din po dito, lalo na pag gabi. Kaso ngayon kasi medyo maulan, kaya inalis muna. Yan ang sarap dito kasi Tagaytay Yes malamig po. talaga. Lalo And na pag malapit ang Christmas. For as low as 100 pesos, Tagaytay ka na, di ba? Sa lahat ng mga businesses mo rito, ano yung pinakamalakas? Malaki ang Kainan earnings. po talaga. Kainan talaga. no? Kasi ngayon lang po medyo wala masyadong tao kasi parang pahapon. Pero pag paggabi talagang dumog po. Punong-puno. Hanggang 2 a.m. nga po talaga kami. Kaso nga lang po nagrereklamo na po yung kapitbahay kasi ang ingay daw ng mga motor. Hala. Tumutunog. Kaya parang kinat namin hanggang 11. Hanggang 11 na lang. Oo. So dito po outdoor din kainan. May lamesa upuan din po dyan. Pero tinanggal Ang laki! muna. Ang laki ng lugar. So napupuno yan Yes Napupuno po. ng tao. Opo. Galing. Congrats. Ilang square meters itong Ito itong po, area na to? binili po namin to, 1,200 square meters po yung sukat nito. Tapos dahil nga po bitin sa parking, binili po namin yung kapitbahay. Ito po to kapitbahay po namin to. Binili mo na rin Ayan, yan. yes po, may pader to dati dito, tapos Oo. pinatanggal namin. Oo. Kasi kailangan ng parking kasi magrereklamo po yung mga customer or yung pag walang parking, ganun. So itong kapitbahay, binili na rin namin para isa na siyang ganun. So Isa na. total of half hectare. Oy! Apo. Bali, 5,000 square meters. Yes po. Lahat-lahat. Magugulat po kayo dun sa likod kasi sobrang laki ng parking. Pero pwede natin siyang silipin Sige, dito. silipin natin. Makikita niyo po sobrang laki talaga. Oo. Sa'yo rin yan. Opo. Wow. Galing. Titulado, fully paid, walang balance. Char! Galing, grabe. Mamaya turo mo sa akin yung formula kung paano yumaman, ha? So ito po, kasama pa po tong yan, yung paganyan. Wow! Laki hanggang doon yan, sa dulo Hanggang sa doon iyan. po sa pader. Oh my gosh, ang dami pa pwede ilagay dito. Yes po. Ano plano mo? Ano mga nasa isip mo din? Ano po, parking po talaga kasi Parking importante. Kapag wala kasing parking, minsan Oo. tinatamad yung customer kumain, ganun. Wala kang planong mag-farm? Before diba? po nung nabili namin to, ang daming manok. Mga parang pangtandang ba yun? Parang ganun. So ngayon, pinalipat ko po dun sa property namin sa Hardinan, yung mga manok. Hardinan? Saan naman yun? Sa Kalawan, Laguna po. So meron ka rin doon? Parang farm, mini farm Opo. doon? Meron din po ako farm sa Tanawan, Batangas. Oh my gosh, how to 8,000 be you. square meter na. Sana all. Galing-galing Sa talaga, po, sa Kalawan, nandun po yung 2 hectare po namin na along highway. Saka yung our mansion, Kalawan, Laguna na 1 hectare naman. Sa inyo lang ba yung mag-asawa o may mga kamag-anak na ka-share? Yun po yung proud kong masasabi. Wala po kaming inaano mga investor or what. Sa amin lang po mag-asawa. Lahat po ng business namin, wala rin po kaming pinag-i-invest. Parang, kasi ayoko po nung ganun, kahit nung dati na nagbi-business ako na nagre-renta pa lang ako. Hindi ako naniniwala kasi yung invest, kasi mamaya kakaway mo na yun. Tapos mamaya, nagkakalokohan na, tapos yung decision making, hindi siya yung parang ako lang, parang ganun, magkakagulo-gulo pa. Kaya gusto ko Wala po kayong partner? solo. Wala po. Ano Ito naman naman to? po, yung ating hotel. Ito na tayo sa Rosmar Hotel ba? Pangalan nito? Opo. Rosmar Hotel. Sabi ko sa'yo, complex eh. Ito po, meron po tayo dito CR. So, ayan, pambabae, panlalaki, ganun. So, open natin yung lima. Ayan, ganyan lang siya. Tapos dito naman po, kasi gusto ko po talaga yung sariling room, yung parang ganyan. Ayan, Couple room. naglilinis pa lang po. Ito naman yung, pwede nilang i-rent. Kasi di ba ang dami pong nag-staycation sa Tagaytay, ganun. And pag nag-rent po sila dito, pwede na rin sila mag-swimming. Oh, magkano naman ang rental Parang dito? nasa 5K po. 5K a Apo. night. Yes. So, yes po, may breakfast na rin yun. Pares, di. Ayan, so may aircon na po siya, may CR na sarili, and ayan, may mga kama, ganun. Nice. Ilang rooms to dito sa lugar na to? Ano po, 1, 2, 3, 5 talaga po siya. Kaso yung Five. isa,
ginawa ko po yung stock room. Yung isa naman, ginawa kong kwarto namin pag nandito po kami. So, ito naman po yung isang room. Ayan, nagliligpit pa lang po. Ayan. Oo. Ayan po siya. So, Ayan. meron din po siyang CR, may kama din, aircon. And ginawa ko po yung parang sa mga, yung sa mga hotel na sosyalin, yung may baso-baso, may coffee-coffee. Talagang kasi parang gusto ko talaga yung, ayoko pong mag-franchise, pero gusto kong sarili ko ba? Parang ganun, sariling pangalan, ganun. Nakakatuwa ka naman, no? Napufulfill mo yung mga dreams mo, no? Kaya nga po parang feeling ko kahit walang kita, basta masaya ako. Parang ganun. Parang ito po yung happiness ko. Oo. Kumikita. Hindi ko nga po alam kasi ang daming pasahod, ang daming ganyan-ganyan gastos, electric, tubig. Tapos parang, ewan ko, parang nakakapagod, pero ang saya, parang ganun. Yun ang importante, Yes, masaya ka. po. Ito naman po yung family room. So ito naman po air condition dami. din. Para maramihan, kasya po dito. Oo, isang batalyon ang 15. pwede rito. Oo. Yes, kasya 15 and may sarili rin pong CR. Isang batalyon. Pang team building. Yes, Oo. sakto po, ganun. Team building, Yeah. Magkano naman tong rental dito? Parang ang alam ko po, 8 ata, parang ganun. 8,000 lang? Opo, parang ganun. Dami-dami tao pwede. Yes. Kasama na breakfast, ha? Yes po. And dito naman po yung aming room. Ito yung inyong personal. Kala nalimutan ko kung anong password. Galing, no? Sa sobrang Ala, dami wait kasing lang. kwarto. Anong password? Hindi nyo na matanda. Ganun nga rin po dun sa dati ko interview, di ko mabuksan. Ayan. So, ito po medyo ito. makalat-kalat lang. This is the family room. Yes, ito po, dapat to, rerentahan din. Pero kasi po, para pag yung anak ko, pag nandito kami, at least pag nag-aasikaso ako, nandito sila, naka-aircon, nakahiga, gano'n, nanonood ng TV, gano'n. Dito na lahat, eh. Oh, Yes. mayroon pa parang mini dito, bar, oh. Oh, ba na puno-puno ng pagkain. Alam niyo po ba na itong room na to, kaya parang comfy ako matulog kasi parang gantong-ganto po yung tinuluyan namin ng asawa ko before. Nagre-renta kami sa pet shop. Sa likod kami ng pet shop nakatira. As in yung tirahan yung unang-una. Yes po, doon una kaming yung parang doon kami tumira, doon nagkasama na kami, doon po kami tumira. Ganito itsura nun. Mas maliit pa po dito, parang half lang. Tapos po yun nga, sa kama namin, nagtatakbuhan, ipis, daga. Kasi pet shop po siya, di ba? Kaya pag opening na siya, yung mga aso tatahol, gigising ka na. Tapos amoy pupu pa, tapos yung mga daga, ipis, takbuhan, gano'n. Kaya parang di pa rin po kami makapaniwala ngayon. Kasi diba? Business yun, di ba? Opo, pero nagre-renta lang po. Paano ba nagsimula itong love story niyong dalawa? Ikaw naman, Jerome, ikaw muna magkwento. Ano po, nung una, na idol ko na talaga siya before. Sa TikTok? So, opo, ganun. Tapos napapanood ko na rin siya sa Wawawin, kay Sir Willie. Ayun, no, sumasali kasi siya doon. So, isang episode lang yung napanood ko sa kanya noon. Then, hindi ko akalain na makikilala ko siya. Na, yun nga. Then, nag-start kami. Finallow niya ako sa TikTok. Then, gumawa ako ng reaction video about doon. Then, yun, tuwan-tuwa. Then, nagkausap kami, then nag-collab kami. Yun. Yung parang nagkaroon kami ng love team sa TikTok. Yun. Kasi influencer ka rin nung time Opo, na yun. yun po, ganun. Oo. Ikaw ano naalala mo doon sa first meeting niyo? Ayun po, basta ano po kasi, ang galing po niya kumanta and ang gwapo po talaga. Kaya, Malit na bagay. Malit na bagay. Saka, siguro po may time kasi na parang pag na-meet mo yung someone na ramdam mo na siya na yung mapapakasalan mo, iba talaga, parang ganun po siguro. So, nung first time na nakita mo, parang medyo iba to Ganun na, parang ito na yung yata Ganun? Opo, kasi masasabi mo talaga yun sa sarili mo, basta nakita mo yung isang tao, parang alam mo na parang ito na yun parang ganun. Oo. Pero wala kang boyfriend noon, nung tayo na dumating sa Hindi, buhay sa mo. totoo po, meron. Okay. Pero po, kasi ito po, hindi po ako para maging plastic or what. sige. Real talk lang. Real talk. Kasi po, yung ex ko po na yun, parang magta 10 years kami, fiancé, engaged po kami noon. Oh my gosh, Kaso po, kung mapapanood niyo po dun sa Wawawin, yun nga po yung sabi niya, di na niya uulitin yung ginawa niya sa akin, na parang ng babae po, ganon. Noong unang beses yun, pinatawad ko. Tapos yun nga po, engaged na kami, ganon na naman, may babae na naman po, pinatawad ko na naman. Kaso parang alam niyo yung parang nawawala na po yung pagmamahal. Feeling ko nga pag every time tinatanong niya ako, nasan ka? Parang tatay ko na naghahanap sa akin, ganun. Parang wala na yung feelings, ganun. Pero nung nag-meet po kami ni Nathan, kumbaga, Nathan po kasi dati yung name niya. Screen name ko kasi. Yes. Kasi ako nun parang model-model. And nung time po kasi na
kinukuha na ako sa mga endorsement, mga ganyan. Sa kanya sinabi na feeling ko this is the right time para magpakasal tayo. Gumanon po sa akin yung ex ko before. Pero ang tagal-tagal kong tinatanong kailan ba tayo magpapakasal kasi magsasampung taon na kami. Parang wala siyang masabi after 2 years, after ganyan. Eh nung inaaya na niya ako magpakasal, parang wala naman nagbago sa kanya. So bakit ito yung right time? Ngayon, yun po yung time na nagkakaroon ako ng mga promotion, endorsements, na parang na-open ako sa outside world. Na ang dami pa palang tao na mas okay, ang dami pa palang pwede kong matanggap, may mga promotions, mga ganyan, na parang lalo ko nang parang di ko lang alam kung paano po makikipaghiwalay. Pero nung time po na nag-meet kami, never ko pong pinaramdam sa kanya na may gusto ako. Parang naguguluhan ako, sabi ko, kailangan ko na makipaghiwalay talaga din dun sa ex ko po kasi alam ko na parang hindi na parang wala na ako nararamdaman. Parang nanghihinayang na lang po ako sa tagal ng relasyon, parang ganun. Pero ang isa po sa pinakaka-proud ko, kahit pa paano po, hindi ko po sila pinagsabay as in. Talagang naging kami po nung hiwalay na po kami ng ex ko. Binitawan mo muna siya. Opo. Cut clean and then to the next level Yes na. po. Ready to mingle. Ikaw wala ka girlfriend? Wala talaga. Wala. Noon, no? So, kailan yung time na nagpakasal kayo? Ano po, ayan. November 26, 2021. Talaga, oh. Hindi po ako pala tattoo kasi malilimutin ako sa date. Kaya pinapatattoo namin yung important na date. Oo, yung mga date yun. Paano siya propose sa'yo? Ikaw? Ano nun? Birthday ko po nung nag-propose ako sa kanya. So, bale, surprise po siya. Then, sa Laguna po ginanap yun. Hindi niya alam, nandun din yung mga parents niya, parang ganun. Birthday ko, alam mo pala, kasi in-invite ko sila sa birthday ko. Tapos, di niya alam na doon na pala ako magpo-propose. Ayun. Tapos yun, Anong ginawa mong proposal? Anong style? Ay, nandito. Char! Hindi, wag na. Hindi, ano po yun, parang... Para style mo? Parang in-invite kaming dalawa sa taas para kantahan ko siya. Tapos, medyo kinakabahan ako. So, nawawala na ako sa tono. Sabi ko, tama na tong kalokohan na to. Kasi, kahit alam kong kumakanta ako, pero yung oras na yun, kinabahan ako din. Nawawala na nga yun sa tono. Then, yun na, sinabi ko na nag-message ako. Then, will you marry me? Ganyan. Kasi lumuhod ka with Lumuhod the po. ring, gano'n? Yes po, lumuhod po. Naka-video yan, ha? Meron. Kailangan mapanood namin yung proposal na yan, ha? So, di may cry ka, no? Yes po. Cry. Cry, yes agad, nasagot mo. Yes po. Yes. Ayun. Tibano, yes. Ilang years kayo naging mag-BF-GF? Bago po ikasal. Ano po, 3 days before kami mag 1 year, yun po yung kinasal kami. Pero 2 months pa lang po, nagtatanong na siya sa akin na kahit ba wala akong ipon or wala akong perang malaki ganyan, pag tinanong bakit ako pwede ka magpakasal sa akin, oo ka ba? Lagi po oo po yung sinasagot ko po sa kanya. And nung nga pong bandang mga May, nagpaalam ako kay Papa, napagalitan ako, sabi niya, kilalanin mo muna, wag ka muna magpakasal-kasal ganyan. Dinaudlot na naman. Kasi noong September, parang August ata or September, naglakas loob na po siyang parang humarap ka na papa at mama na nagpaalam, na nagulat kami, pinayagan po kami. So opposite siya nung dati mong boyfriend kasi dati ayaw talaga, pinapatagal niya talaga, no? Ito gusto na agad magpakasal. Yun po yung sinasabi ko na wala sa tagal ng relasyon. Kasi akin po parang, imagine nyo po parang halos 10 years or 9 years something magta 10 years Parang yun yung oras na sinayang ko, tapos parang hindi naman pala sure sa akin. Tapos kaya alam ko na kapag pala gusto ka talaga ng tao, kasal agad ang usapan. Kahit na wala na yung kikilalanin ko muna, baka attitude pala to. Wala nang ganun Kasi ako po, never din ako, tinext ko nga po nung si Papa. Sabi ko, Papa, magpapaalam ako sa'yo, gusto ko na magpakasal kasi ganyan. Sabi ko, never naman ako nagpaalam sa'yo kahit nung sa ex ko, di ba, na gusto ko na magpakasal. Kasi never po talaga. Pero nung sa kanya, talagang tinext ko si Papa, naglakas loob din po ako. Parang ramdam ko, kasi parang ito na talaga yun parang ganun. Sa totoo lang po, bago ko pa siya ma-meet, ito po, alam rin naman po nung ex ko, nung before pa po, nung bago ko siya ma-meet, dati, siya lang yung gwapo sa paningin ko, ganyan. Pero mula po nung niloko niya ako, parang na-open na po ako sa ibang tao na parang, syempre, hindi ako yung parang nakikipaglandian or nakikipag-usap. Kasi hindi po ako ganun parang stick to one lang din talaga. Ngayon, parang nagugwapuhan ako sa iba, ganyan-ganyan. May mga ganun ng kaya sabi ko, ay putik, hindi na to yun parang, tas nawawalan ako ng gana, tamad na akong makipag-usap sa kanya, pagtatawag, tamad na, parang ramdam ko na nawala na talaga, para pong ganun. Yung mas older ka kaysa sa kanya? Hindi issue yun sa inyo? Mas okay nga po kasi hindi po kami nag-aaway, sa totoo lang. Siya yung mas matanda. Ayan, mas older ka, di ba? Kaysa sa kanya. Mukha lang ako matanda, pero... Baby face nga. Siya po 25, ako 30.
5 years, no? Ang 5 years difference po, ng opo. age nyo. Hindi factor yon in a negative way. Positive way, ang nangyayari. Opo, hindi po talaga. Okay po talaga siya. Saka po kasi, kahit po mas matanda ako, mas maintindihin siya. Parang, kaya po hindi kami nag-aaway, magtatampo pa lang ako. Kunyari, mag-iinarte, magpapa-baby, ganyan. Nanunuyo na agad, malambing. Kaya po, never kami yung parang nag-aaway or nagmurahan, nagsigawan. Wala pong ganun. Pagdating ba sa negosyo, nakikialam ka rin? Meron ka rin say? Opo, ganun. Laging kahit sinasabi ng iba na pa-banjing-banjing lang ako kung saan-saan, bilyar-bilyar lang. Pero di kasi alam nung iba na, sabihin na natin siya yung nagpo-promote, nagpo-front lagi sa mga business namin, hindi ako nakikita. Yun kasi ang karamihang sinasabi about sa akin. So, ito na siguro yung way para mag-open ako. Go! Then yun, sa business namin, isa rin ako sa humahawa kasi minsan, siya literal na lumalapit sa akin sa mga idea. Sa names ng brands namin, ako yung pasimuno. Ayan, sa mga brands. Then sa business, Logo. yan, sa logo, ako rin. Lahat yan, mga ganyan. Edit, mga picture. Ma-edit, lahat nasa akin. Kahit Pati ang po alam mo, pangalan. Yung financial, pinakikialam mo rin yun. Ay, des, yan. Yung kita. Yun po yung isa sa kinakatuwa ko po sa kanya. Kasi lagi pong sinasabi ng mga tao na mukha siyang pera, na kaya kung pinakasalan kasi pera-pera. Akala po kasi ng tao dati, mayaman na ako, pero hindi nila alam na lugi umiiyak pa nga ako sa kanya dati, ganyan. And ayun po, ang masasabi ko po, hindi nga po alam ng asawa ko kung magkano na yung ipon namin sa bangko. Wala siyang pakialam as in. Pero nakakalungkot na yun yung hinuhusga sa kanya ng mga tao. Ako lang po yung pinapahawak niya eh. Kumbaga parang, hindi siya yung parang kailangan bigyan mo ko nito, kailangan ganyan. Hindi po siya ganun. As in, masaya na siya kasi po sanay po kasi siya sa hirap. Kumbaga sa kanya, masaya siya kung anong ano. Then ngayon po, yung mga tao na ginajudge po siya ng sobra, ang dami pong tao, di ba, pag mag-asawa kayo, dapat talagang mutual yung property, hati kayo, ganyan. Imagine, ito ngayon ko lang din sasabihin, yung asawa ko po, pumirma yan ng separation of property na akin daw lahat. Sa kanya lahat. Ha? Opo. Talaga? Parang kumbaga, ewan. Bakit napunta sa ganun? Ba't kailangan magpirmahan? Hindi po, kasi parang kumbaga siya na rin po yung may sabi eh. Kasi sa dami ng nahuhusga na tao, ayan, para mapatunayan ko yung sarili ko na wala akong pakialam sa ganyang bagay. Ganun. Kasi Kailan nangyari itong pirmahan na to? Parang last year pa po. Last Parang Last ganun. year? Oo. Oo. Nung ikaw nag-propose sa kanya noon, gumawa ng ganun. Oo na. Kasi parang ako na yung nag-open up sa kanya na para, sige, judge na lang nila ako, pero basta nandito ako sa tabi mo, meron man o wala. Opo. Yun ang sa akin. So naapektuhan ka rin kahit papaano ng mga bashing na yan. Before, talagang, Kaya mo ginawa yun. Kaya ako nagawa yun. Then sa akin naman kasi yung pera or property, mga ganyan, wala naman akong ano dun eh. Kasi, hindi ko rin, sa bagay, Hindi, mag-asawa kayo eh. Siyempre, kayo pareho may ari. sabi ko yung mga sasakyan namin, mga sports car, sa kanya na lang. Then ang kulit niya, sa akin pinangalan. Kung mga sasakyan, motor sa akin. Sa akin, wala naman yun. Kung gusto mo, sa'yo din. Wala. Sa totoo lang, mga sports car po na yan, binili po namin yan para ipang-hype na talagang malakas yung brand. Kasi di ba parang sasabihin malakas kapag nakakabili ka ng ganyan, mga ganon. Di ba iba nga peke yung pineflex, hindi naman pala. Yung amin naman, totoo, na amin talaga yung pineflex namin. Pero yun po, minsan nga hindi niya alam, binibili ko. Kumbaga, siyempre naririnig ko kung anong gusto niya, binibili ko. Pero Kagaya hindi niya nung para ano, ipabili. Yung Lamborghini, Ferrari, tsaka Porsche. Nagulat na lang ako, diniliver na sa bahay. Dahil binili niya. Binili Yes niya. po, pero hindi po niya Hindi ko pinapabili alam. or Hindi ko what. nakabili. Hindi ako, yun din yung isa sa mga inaano ko sa followers and viewers namin na nandito lang ako dahil may pera siya, may ano siya. Sa lahat naman ng kinikita namin or pinaghihirapan namin, talagang kaming dalawa. Yun yung sa akin. Kaso nga lang, yung iba na misinterpret kasi nga, siya lang yung nakikita lagi. Saka active na active siya. Oo, kasi 40 siya. posts a day. Di Oo, ba? 40 Iba-iba posts yun talaga, eh. oo. So yung papel na yun, yung pinirmahan, tinanggap mo rin yun kahit na hindi naman totoo yung yung nangyayari. Hindi po, pero talagang ano po siya, ano po sa korte talaga, parang legit talaga na separation of property. Ako po. Pero ako po, di naman po para pag naghiwalay kami sa akin lahat, hindi po ganun. Kumbaga akin, gusto ko lang na paglaki ng mga anak namin, matatransfer po sa kanila, parang ganun. Okay. Yung pagsusuot niya ng sexy sa harap ng maraming tao, di ba? For all to see, okay lang sa iyo? Sa akin nung una, hindi ko siya maintindihan. Kasi yung girlfriend mo, makikita mo nakatupi sa video. Parang na-appropriate naman yung ganun. So sa akin, inintindi ko siya ng
sobrang intinding-intindi. Kasi syempre, girlfriend mo, makikita yung katawan mo, di ba? So, sa akin, inintindi ko siya ng sobra. Then, nung naintindihan ko, Pang-promote. promote pala talaga siya. Parang gano'n na lang. Kasi, ang products namin is for mga beauty products, pampa-sexy, pampa-slim, ganyan. So, kasi hindi mo naman siya maipopromote ng ayos na sasabihin mong nakadress ka, pumayat na ako. Diba? Hindi naman kasi visible eh. Kasi sa social media ngayon, kailangan may pruweba, may patunay, lahat. To see is to believe. Oo, yun, ganun. So sa akin, wala naman akong magagawa. Ang mangyayari lang kasi kapag nakadress siya, paano kami maniniwala? Hindi naman namin nakikita. Tama. Parang ganun, di ba? So, ang hirap mamili kung uunahin ko ba yung pagiging boyfriend ko or asawa ko na makikita ng iba na naka-tupi siya or ahayaan ko na lang na mag-dress siya, na mag-promote na wala kaming kikitain, wala maniniwala. So sa akin, intindi ko na lang kahit ayaw ko, di go. Saka alam naman po niya na pag nagpunta kami sa beach sa dagat, talagang hindi po ako nagsiswimsuit. Ang gagawin niya, magtutupi siya, sasabihin niya sa amin lahat, doon muna kayo. Parang for video lang talaga na ayaw niyo. Tapos po pag katulad niya, magsiswimming po ako, kunyari naka-dress ako, yung mahaba, or naka-panjama ako, hindi po ako, never ako nag-swimming na naka-brat panty, never. Yan, kunyari, ito, pang swimming niya na to. Ito na, lulubog na to. Ganun siya. Na hindi naman po kasi talaga kung ano yung nakikita sa social media, yun na yung katauhan mo eh. Parang sa pelikula, kontrabida, hindi ka naman, mabait ka naman pala in real life, parang ganun. Yun yung sa akin tungkol doon sa Matchbox. Na muntik mo na ibenta yung isang Matchbox ko. Hindi po. Lahat po ng diecast. Matchbox collection. Opo, diecast. Ano story nun? Sige, ikaw. From your end. Nung nagkakapera na kami OT-OT nun. So, kami na nun. Nakakabili ako ng mga 124 scale na diecast cars. Collection siya ng Jada ata yun yung tatak nun. So, nagkakahalaga siya ng 1.7 yata ang isa. So, meron akong, ilan lang din naman nun, dumating sa point na talagang yung pandemic na nun, sarado lahat. Wala na, as in, sobrang hirap kasi magpasahod na mismong business mo, walang pumapasok na pera. Pero, nandun yung mga tauhan. So, iisip kami na, paano namin pasasahurin, doon pa nakatira, doon pa kumakain. Sabay-sabay po kami kumakain ng pandemic ng mga tauhan. So, nakakaawa naman kung wala silang mapadala sa pamilya nila, yung mga tauhan. So, naisip ko na, as in, sa pinakababa na namin na state ng buhay nun. So, wala talagang ipon. So, yung pinakamahirap. Yun na yun. Yun, masakit sa part ko na, syempre, kinolekta ko eh. Gano'ng karami yun? 24 pieces yata yun, ngayon. Tapos, sinabi ko sa kanya, benta ko na lang kaya to para may pera tayo. Tapos, buo na, ipopost ko na lang po. Naka-ready na sa phone. Napicturean ko na lahat, ipopost ko na. Sabi niya, ipopost ko na to, bibenta ko na. Sabi, ba't mo ibibenta? Wala na tayong pera eh. Tapos yun, sabi niya, wag na, sayang. Tapos yun, nagkaroon ng mga endorsements ulit. Parang yung pandemic na nawawala-wala na, nawawala, parang pauti na ng pauti, yung wala nang nababalitang nagka-COVID, ganun. So, yung pera ulit, pumapasok. Then, yung business, unti-unting nagkakatauhan na. Customers, yan. So, yun, medyo nakaangat-angat na kami doon. Yun ang story. And how do you feel now na hindi na lang laruan ng Matchbox yung meron kayo, kundi may mga sports car na kayo na mamahalin? Sa ngayon po, hindi pa rin po ako makapaniwala talaga sa totoo. Sobra. Kasi iba yung hirap namin noon na makikita namin na, ayan, kagaya niyan. Bumili lang kami ng isang lupa para gawing garahe. Parang ganun, di ba? Sobrang bilis talaga ng pangyayari. Walang maniniwala eh. In the span of 2 years lang or 3 mga ganyan na magkakaroon kami ng sports car. Walang naniniwala. Saka ang akala po lagi nila nirerentahan yung mga resort namin, yung mga sports car daw, hinihiram lang namin. Kaya nung may time na pinakita ko yung mga titulo, pati yung mga ORCR, sabi naman, ang yabang ko doon. Di ko na alam kung saan ako lulog. Literally na alam. Oo. Ang importante, nagpapakatotoo kayo. Kung ano yung totoo yun. What you see is what you get. Yes. Ganon. Ikaw naman, anong advice ang may bibigay mo pagdating sa relationship ng mga mag-asawa? Paano nyo mapapanatili ang pagmamahalan sa isa't isa?
Ako kasi hindi ako naniniwala sa yung may araw na mahal mo yung asawa mo. No? Kunyari, minsan galit ka. Hindi ako naniniwala doon na pag galit ka, hindi mo na mahal. Yung may araw na hindi mo mahal yung partner mo. So sa akin kasi, ang mindset ko, araw-araw kong mahal, na kahit galit ka, mahal mo pa rin. Kahit nagtatampo ka, mahal mo pa rin dapat. So dapat yung love mo, 24 hours, hindi titigil. Kahit may tampuhan, may hindi pagkakaunawaan. So yun lang ang advice ko na i-twist natin yung mindset na ang dami kasing nagsasabi ng ganun. May araw daw na hindi mo mahal si partner, may araw na mahal mo. So dapat hindi ganun kasi once na nangyari yun, conflict agad yun. Yun ang advice ko. Hindi ka ba nangangamba na baka lapitan to ng mga chicks kasi sa gandang lalaki nito, naka-sports car pa? Paano yan? Ano may papangako mo sa kanya pagdating sa ganyan? Hindi, yun. Ito, meron siya niregalo sa akin na motor, Ducati Panigale. Before SP to yan, sa pagkakatanda ko. 4 or 3 lang meron kami sa Pinas. Yung 4 na yon nakakagala, yung isa hindi. Yun lang masasabi ko talaga. Lahat yun nakakagala, ako hindi. Hindi, kaya naman po ayoko. Kasi nga, delikado siyempre ang motor. Pero ako kasi alam ko na dream motor niya yun. Kaya ako lang ginif sa kanya. Pero hindi para gamitin niya kasi nga delikado po. Hindi, yung pang kunyari, lapitan to ng mga chicks. Yung sa ganun po, ang sa akin naman talaga, siyempre, kasal kami. Pero, siyempre, kung nasa sa kanya po yun, kung hahayaan niya na masira yung pamilya namin. So, kumbaga yung tukso, nandyan lang yan 24/7, pero depende na talaga sa tao kung hahayaan mong mangyari yun. So kung gawin niya man yun, ibig sabihin, di niya ako mahal, di niya ako, parang ganun. Saka nasa sa kanya po yun. Isa pa, so alam mo na. Opo, na parang know your worth talaga. Pero hanggat siyempre yung asawa mo, mahal ka, tinatrato kang tama, nire-respeto ka, minamahal ka, inaalagaan ka, talagang stick to one lang, parang ganun. Ayan, doon tayo sa stalls. Dati po kasi meron akong food stall nung mga 2015, 2016, ganun po. Meron pa akong fries, ganun. And ngayon, ginawa ko pa rin po siya dito. So, itutur ko rin po kayo. Ito po hindi pa tapos, papalagyan ko siya ng semento. Kasi po nung dati may bato-bato, kaso nagkakaroon po ng langaw, kaya pinaalis ko po muna. Ito po mga nagre-renta po sila dito, hindi ko po to sariling stall. Dati po ako nagre-renta, ngayon nagpaparenta na. Okay. Baliktad na. So, ayan, may coffee po tayo dito kung gusto mag-coffee ng mga tao. At hindi rin po ako nagbebenta ng coffee sa restaurant, parang support ko dito. Tapos pinopromote ko rin po sila for free. Ayan. Tapos next naman po, ito po may nakarenta na dyan, kaso hindi pa lang po nagre-renovate. Ito naman, Healthy Lemon, ito Rosmar Food Trip. Ito po yung bago ko. Yung sa'yo yan. Yes, ano meron yan po dyan? akin. Ano kasi food? Ang iyong By the way, ito po yung sa distributor ko. Ibang brands naman po yan, pero hinahayaan ko pa rin magtinda sila. And ito po yung Rosmar brand. Available po. Distributor ko rin po yung may-ari nito. Pero available po siya dito sa Tagaytay. Lahat na ng Rosmar Skincare nandito. Ano mga nandyan? Ayan po, meron po tayong mga pampaputi ng kilikili, singit kuyukot, mga sabon, mga sets. Ayan po mga sets natin, mga pampapayat, pampafresh, mga sabon, mga cosmetics. Ayun, halos lahat. Pang kilikili, lotion, ayan, pang buhok. Di ba parang head to toe? Rosmar na. Nalilipat sa iba. Ito talagang pinagsimula ng lahat, no? Yes, itong business na to, no? Ito nagbigay sa'yo ng swerte. Yes po. Pero noon po kasi dati, nung nag-aaral pa po ako nung college, meron po akong inano na Rosmar Mysterious Madre Cacao. Doon po talaga ako nag-viral sa About sa Pets. Yun po habang nag-aaral ako. Nagtitinda po ako nun. Tapos ako lang yung gumagawa, gano'n. Ano yung Mysterious Madre Cacao? Pang ano po, yung galis ng aso, mga kuto, mga gano'n, parang ini-spray, sabon. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yun? Yes, hanggang ngayon po. Pero ngayon, legit na. Kumbaga, may documents na siya, kompleto na, gano'n. Meron ba rito? So, new and improved na siya, Mysterious Madre Cacao. Pang iwas ng galis kuto. Hindi lang siya pang pets, pwede rin po sa tao. Ayan. Okay And dito naman po, yung aking pangarap, ang Rosmar Food Trip. Bakit pangarap mo to? Kasi po, dati may stall na rin po ako sa Manila. And, ayun, nagtitinda po ako doon ng mga fries, mga juice. Ito po talagang dream ko talaga magkaroon ng shawarma area. So, ayan, nag-ano rin po kami ng shawarma. Meron din po ditong mga, ayan, shawarma natin 79, pag buy one take one, 149. May fishball kikiam fries, footlong, ayan, mga hamburger. Yun, so available. Pangarap ko kasi parang diner dash, yung nagluluto-lutuan, gano'n. Yes, and ngayon po kasi,
tinatrabaho ko po to para open siya for franchise. Para kumbaga parang kumalat sa Pilipinas, puro Rosmar, ganun. So yun po yung dahilan kung ba't ayoko po mag-franchise kasi gusto ko sarili ko buong pangalan yung maipakilala. Tama. Galing. Fulfillment ng dreams mo, Yes po. bawat area nitong compound. Yes, kasi po May parang... kanya-kanyang parang mga pangarap mo sa buhay. Yes, parang pangarap ko po sa buhay ng mga business ko noon na nagre-renta lang po ako noon, di ba? Tapos nung pandemic parang halos wala na, tapos hanggang sa give up ko na, binigay ko na po yung sa mga kapatid ko yung business para may source of income din sila dun sa Manila. Sila na yung nagtuloy. So ngayon, may business sila at the same time, ngayon, ayoko na po kasi magrenta. Gusto ko na yung parang sarili ko ng pwesto, hindi na magre-renta. Ako na yung masusunod kung anong rules ko, wala na yung bawal magganto, bawal magganto. Dati kasi po ang daming ganun. Bawal maggamit ng gas daw, ganun. So ngayon po, kahit ano na yung gusto ko matutupad, and pinagsama-sama ko po siya sa isang area. So ito po yung parang nagpapasaya sa akin ngayon. Oo. Congrats, ha? Yes, kahit po nakakapagod kasi tulad nga po ng sabi ni na mama, sa skincare daw po ako kumikita. Pero ito po kasi parang fulfillment talaga ng dreams. Tama. Congrats. We thank you very much sa mga kwento ninyo. Ang dami natin natutunan sa business at sa buhay mag-asawa. Ang dami nyo na-share ng mga information. Pero yung misis ko naman, kanina pa ito nakikinig dito sa conversation natin eh. Oo, kanina pa ako nagmamarites. Oo nga. Kaya ito, uupo ako dito. Yes. Ayan. Partners. Yes. Soulmates. Gusto ko na sabihin, Papo, na habang nakikinig ako, sobrang talaga ako na-inspire, Rosmar, sa'yo at sa inyong dalawa. Talagang one for the books, no? Yung storya niya. Pero syempre, bitin, ngayon na alam na natin yung love story niyo, ako naman bilang isang inay, gusto kitang kilalanin, Rosmar, bilang isang inay. Ano ang yung mothering style or parenting style sa pagpapalaki ng yung dalawa ng anak, si Natnat, Nathan, Natnat, no? At saka yung bunso, dahil 4 months na, di ba? So alamin natin yun, si Talia Rose. So, kung paano maging isang ina, si Rosmar. At syempre, dalang ikinayaman ni Rosmar, talaga naging famous ay yung beauty products. Gusto ko malaman ano yung beauty products na personal favorite ni Rosmar. At paano natin matutulungan yung mga kababaihan, mga nanay, na para mawala na yung problema nila yung pagkalosyang, o feeling matanda. Yung ako naman, may problema sa pekas, yung mga ganyan. Kaya after yung panood itong napakagandang interview na to, lipat kayo sa aking channel, yung Christine Babos channel. Yun naman yung mga pagchichikan namin ni Rosmar. Thank you. Thank you sa inyong dalawa. God bless you. Good luck. Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabao@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.